kasaysayang natututunan natin sa mga nagdaang panahon. Pag pinag-aralan natin, nagbibigay pag-asa sa atin. Halimbawa, ano ba yung pag-asa? Si Rahab, pag nabasa mo yung sumampalataya si Rahab, tapos gumawa siya ng mabuti sa kabila ng kanyang pagiging patutok, nagkaroon siya ng pagkakataong gumawa ng mabuti nang tanggapin niya yung mga sugo ni Josue, inaring ganap si Rahab. Hindi ba pag-asa yun? Kung yung patutot, pwedeng maging dapat sa Diyos Basta sumampalataya at gumawa ng mabuti, ikaw pa, di ka naman patutot. Di ba nagbibigay pag-asa sa iyo? Hindi ba si Maria Magdalena ay masamang babae rin? 7 demonyo sa kanya'y lumabas. 7 demonyo. Baka ikaw, 2 lang ang demonyo mo Kung si Maria Magdalena ay naligtas, mas madali kang maliligtas dahil 2 lang ang demonyo nasa iyo. Yung mga Israelita, sa kabila ng kanilang mga rebellion, sa kabila ng kanilang mga reklamo, hindi naman sila lahat nilipol ng Diyos Meron pa rin nakarating doon sa bayang pangako O di nagbibigay pala ng pag-asa yun sa atin. Na kung tayo man ay nagkakamali, hindi naman tayo talagang rebelde, natangay lang tayo. Kung tayo man nagkakabisala, hindi naman talaga tayo lumalaban sa Diyos. Agaya ni Onesiforo, nang mahiwala yung mga taga-Asya, si Pihelio at saka si Hermogenes, napahamak sila. Pero si Onesiforo, sabi ni Pablo, sana kaawaan ng Diyos ang sambahayan ni Onesiforo, sapagkat madalas niya akong pinagiginhawa at hindi kinahihiya ang aking tanikalaan, sabi ni Pablo. Ibig sabihin, nahiwalay na ito si Onesiforo, pero nagbibigay pag-asa pa si Pablo rito sa kanyang sulat kay Tito. Yung mga taong naglingkod talaga at dumating sa panahon na nahiwalay sa anumang dahilan, Diyos na ang nakakaalam. Ang pag-asa ni Pablo, maaaring pagkalooban ng Diyos yun ang kapag Kasi, ang paniwala ko yung nasa 2.4 ng Roma. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ayun, ang kabutihan ng Diyos umaakay sa tao yun sa pagsisisi Kaya kung nakakaramdam ng pagsisisi yung isang tao, nagbibigay ng ang pag-asa itong talatang ito para dun sa wala ng pag-asa. Kasi meron mga inaalisan ng pag-asa ni Satanas. Sinasabi ni Satanas, sige na, gumawa ka na ng masama, total, nakagawa ka na ng masama, tuloy-tuloy mo na, hindi ka na rin lang magiging dapat sa Diyos, kaya samantalahin mo na lang, magpakaligaya ka na sa mundo, ganon. Yun ang mga pinapaisip ni Satanas. Kaya yung mga rebelde, nagdidire-diretso na. Pero sa isang taong talagang hindi naman lihitimong masama, sa isang taong hindi naman masama, kundi naihiwalay lang ng tukso o nadamay lang sa mga iba, pagka nakakaramdam kayo ng pagsisisi, dapat yung malaman na yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang kagandahang loob, yun ang umaakay sa atin sa pagsisisi. Yun pong palabas ng pelikulang Da Vinci Code, yun po ay labag sa istorya, labag sa Biblia. Kahit po sa Biblia, pinapatunayan na si Kristo ay namatay. At pagkatapos, ayon sa Biblia, nabuhay siyang maguli. Sa Da Vinci Code, ang Kristo raw hindi namatay, punta raw sa Pransya, nagkaanak. Hindi yung totoo yun dahil mismo yung historiador ng Roman Empire na si Tacitus ay isinulat sa history ng Roman Empire na namatay talaga si Kristo, pinako sa krus. Basahin po natin ang annals ng Roman Empire. Ganito po ang ating mababasa doon, kapatid. Roman History Annals 1544.
The Roman historian Tacitus wrote concerning the Great Fire of Rome in Book 15, chapter 44 of his Annals. Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Ayon sa istorya ng Roman Empire, yan hindi bahagi ng Biblia yan Historya ng Roman Empire. Pinapatunayan ni Tacitus that there was a group of the population that were subjected under Roman rule, which they called Christians, whom they hated and was blamed for the great fire that occurred in Rome inflicted by Nero, Emperor of Rome. Itong si Nero, pinasunog yung Roma, pagkatapos ang sinisi yung mga Kristiyano. Ito raw mga Kristiyanong ito, ayon dito sa istorya ng Roman Empire, mga tagasunod ng isang tinatawag na Christus na kanilang pinatay, who suffered the extreme penalty of death during the reign of Tiberius Caesar at the hands of one of their procurators, Pontius Pilate. At yan ay pinapatunayan naman ng discovery ng archaeology that there was really a Tiberius and a Roman procurator named Pontius Pilate. Kamakailan ay mayroong natagpo ang isang clay tablet, isang limestone, bearing the name Tiberius Caesar and Pontius Pilate, proving that they really have existed. Basahin natin, kapatid na Daniel. In 1961, an Italian archaeologist discovered a limestone at Caesarea Maritima, Israel. On the face is a monumental inscription written in Latin, which is part of a larger dedication to Tiberius Caesar, which clearly says that it was from Pontius Pilate, prefect of Judea. That limestone is a proof, a physical proof, a tangible proof that there was really in history of the Roman Empire a Tiberius Caesar, and there was really a Pontius Pilate. And this Pontius Pilate and Tiberius Caesar were responsible for the death of a Christus, of Christ, who was the leader of what they call the Christians, whom they hated. Pinapatunayan lang nito na si Kristo namatay. Diyan sa Da Vinci Code, si Kristo raw nag-asawa, napangasawa si Maria Magdalena, pagkatapos nanganak at ang isa sa mga anak. Wala nang paniniwala sa Biblia at wala pang paniniwala sa istorya. Ang isinulat niya puro alimuom, puro mga alimuom, puro mga katha-katha.